Tumingala si Abram at tumingin sa ziggurat, isang tulad piramid gusali, na natatanaw mula sa kanyang tahanan sa lungsod ng Ur. Nagkakaingay roon at may umuusok. Naghahandog na naman sa Diyos ng buwan ang mga tao. Kalat na nga sa daigdig ang huwad na pagsambang iyon mula noong panahon ni Noe. Oo nga, at kilala ang syudad ni Abram bilang Marangya, at ito ay ang syudad ng Ur, o modern-day southern Iraq, na naging major Sumerian city-state na matatagpuan sa Mesopotamia. Ngunit bakit ito iniwan at tinalikuran ni Abraham? Bago pa lumitaw si Abraham sa eksena noong 2000 BC, humiral na ang Ur sa loob ng 1,800 taon. Patuloy itong tinitirahan hanggang 450 BC, based na rin sa pag-aaral ng mga iskolar, ang Ur ay isang makabuluhan at mataong daungan na lungsod sa Mesopotamia. Dahil sa lokasyon nito malapit sa junction ng mga ilog ng Tigris at Euphrates, malapit din ito sa bantog na Ehipto. Isa itong sentro ng kalakalan na tinatanggap ang mga barko na galing iba't ibang nasyon. Gaya ng maiisip mo, napakayaman nito. Sa katunayan, ito ang pinakamayamang lungsod sa Mesopotamia. Base sa mga pag-aaral ng mga arkeolohiko, normal doon ang mga bahay na may 12 kwarto sa kada pamilya at para sa mga bisita. Iba-iba ang laki at estilo ng mga tahanan, gaya ng maiisip mo, batay sa kayamanan. Karamihan sa mga bahay ay 2 palapag. Mayroong isang pinto na pumapasok sa labas ng kalye sa unang lebel na pumasok sa isang maliit na lobby. Ang lobby na iyon ay ginagamit bilang isang patio kung saan ang iba pang mga silid ay nakaayos sa paligid. Ang mga kwarto sa unang palapag ay ginagamit para sa mga bisita at nagsisilbing workrooms. Isang hagdanan ang patungo sa ikalawang palapag na may balkonahe at higit pang mga silid na ginagamit para sa pagtulog at paglilibang. Pagkalipas ng mga siglo, nakakakita tayo ng mga Romanong villa na may katulad na disenyo. Maaring ginaya ito ng mga Romano. Ang mga tahanan sa Ur ay sopistikado at kaakit-akit pa nga. Ipinakikita ng ebidensya ng arkeolohiko na ang ilan sa mas mayayamang tahanan ay may panloob na pagtutubero. Ang mga bintana ay maliit, ngunit ang gitnang patio ay lumilikha ng isang bukas at maaliwalas na pakiramdam, pati na rin isang magandang mapagkukunan ng liwanag sa araw. Sa gabi ang mga sulo o mga lamp ng langis ay nagbibigay ng liwanag. Tunay ngang napakaunlad ng syudad na ito, ngunit walang pag-alinlangang iniwan at tinalikuran ito ni Abram o kalaunan ay naging Abraham, dahil sinunod niya ang utos ng Diyos. Sinabi ng Diyos na lumabas siya at iwan ang kanyang tinubuhang lugar at iwanan ito sapagkat may ipinangako ang Diyos na lugar para sa kanya, at iyon ay ang Kanaan na sa kalaunan ay naging Israel. Si Abraham ay nakatayo sa labas sa katahimikan ng gabi. Habang nakatingin sa mabituing langit, naiisip niya ang pangako ng Diyos na magiging kasindami ng mga bituin ang kanyang supling na mababasa sa Genesis Kapitulo 15 versikulo 5 para kay Abraham. Bagaman mas maalwan ang buhay ni na Abraham at Sarai o Sarah sa Ur kaysa sa Kanaan, hindi sila nagdalawang isip na iwan ito. Ito ay mababasa sa Hebreo Kapitulo 11 versikulo 15. Sa halip, nag-focus sila sa magiging mga pagpapala sa kanila ng Diyos at sa kanilang mga inapo, at ito naman ay mababasa sa Hebreo Kapitulo 11 versikulo 16. Ang syudad ng Ur ay talamak na noon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, tulad ng pagsamba sa araw, patron, at iba pa. Kaya naman isa ito sa dahilan upang gusto ng Diyos na iwanan nila ito. Iniwan ni Abram o Abraham ang Ur at hindi sanay sa ganang karangya na lugar di tulad ng Kanaan. At ganun din si Sarai o Sarah, ngunit ginawa nila ito at tiniis alang-alang sa kanilang pagtitiwala sa Diyos na Jehovah. Ikaw, kaya mo bang iwan ang iyong mansion o mayamang kinagisnan alang-alang sa Diyos? Ano sa tingin mo?